Attorney Laudianco, the last time we spoke to COMELEC Chair George Garcia, he said that you were COMELEC was investigating about 50 other contractors who contributed to campaigns in the 2022 and 2025 elections. Tsaka may mga more senators were involved. Whatever happened to that? Tuloy-tuloy po yan. Doon po sa findings po noon, merong iniimbestigahan na ilang party list. Meron po kaming nakita na tinutuloy po yung investigation ngayon patungkol sa isang governor, meron din pong vice governor, meron din pong mayor. Proceeding po yan at yan po hindi naman po bumibitiw pa ang Commission on Elections po. How much longer do you think it's gonna take? Because the last time, matagal na since we last spoke to Chair Garcia and he said, you know, you're looking into it. Medyo matagal-tagal na, sir. Mamadaliin daw. Opo po, ganito po kasi wala pong hard and fast rule pagdating sa investigation. Gaya nga po ng naipapaliwanag na namin lagi, dapat kung ano man ang kalalabasan ng investigation, hindi pwede po itong half-baked. Bakit? Dahil po ang resulta nito ay either magsasampa kami ng kasong kriminal na dadaan sa preliminary investigation at ultimately po pag ganyan ang goal mo, kailangan titindig sa korte ang lahat. Mula doon po sa findings of fact, hanggang doon sa ebidensya na nakuha, hanggang doon po sa batas na gagamitin. Kaya po kami po pagdating sa COMELEC, hindi po namin pinipressure talaga yung mga investigador. Hinahayaan po namin. In fact, hindi kino-confine ang kanilang authority na mag-investigate at mangalap ng ebidensya kung saan doon sa mga naisumiti lang. Medyo malawak po ang leeway ng investigador po pagdating sa ganyan. Any other senators being investigated that have not been named? Sa ngayon po, parang wala naman po na in so far as the contract is concerned kasi po nag-certify naman po ang ating DPWH nung hiningan po namin sila. At yun nga po yung nakita namin, yung pong may ilang party list na patuloy na imbestigahan, may governor, may vice governor at may mayor. But sir, being a government contractor isn't just confined to being DPWH contractor. Pwede ka rin contractor sa DepEd, pwede ka rin contractor sa DOT, and so on and so forth, DSWD. Were you able to check? Opo, ongoing din po yung checking yan. That sinasabi nga po namin, hindi limited sa infrastructure. Pwede po sa goods, pwede sa services. In fact, pwede po sa consultancy. Sa lahat ng pinapasok po ng gobyerno na kontrata ay talagang papasok yung pagbabawal. Kaya medyo mahaba po talaga yung investigation nila. In fact, kung titignan nyo nga po, ang unang nagpahirap po sa COMELEC ay wala po kaming data patungkol sa mga kontrata. Kailangan namin magdepende sa ibang ahensya para lang makuha. At yung nga pong certification, ilang buwan bago namin nakuha mula sa DPWH. Pero pa rin po kami mga hinihingan ngayon ng mga ibang ahensya patungkol dito. Well, ang problema kasi, attorney, maraming horror stories tungkol dyan sa mga kaso sa COMELEC. Halimbawa, for one, ay alam yung kaso ng isa kong kaibigan na naging congressman siya for one day sa Pasig. No, ibig sabihin na-resolve yung election case niya just one day bago magkaroon ng expiry yung term. No, so, yung ibig sabihin, naunawaan namin na maraming proseso na dinadaanan, pero sana naman hindi umabot sa next election. Yung resolution ng mga kaso na yan. Isa po kami dyan, Secretary Ronald. Totoo naman po yan at hindi po namin itatanggi kahit po ako naging witness na meron kaming naiproklama na kandidato 2 weeks before the next election. Pero kung titignan niyo po yung recent na mga resolution ng Commission on Elections and Bank, napakalaki na po na pinagbago. Nare-resolve na po namin hanggat maaari bago maghalalan. At yun nga po ang balak namin sa 2028. Baka po instead na October ang filing po natin ng Certificate of Candidacy, October 2027, baka gawin po namin ng mas maaga, July, as early as July. Bakit? Dahil ang gusto po namin dito, lahat ng maisasampang kaso, maresolba namin bago pa man po tayo mag-imprenta ng balota by January 2028. Nang sa gayon, hindi po malilito ang ating kababayan, lahat ng issues resolved na. At ang pinakamaganda po dito, at hindi naman po ito isang beses lang nangyari, mabibigyan po natin ang Supreme Court ng SANSA na desisyonan din kung ano man naging desisyon ng COMELEC. Dahil meron din po instances na gano'n na nakapag-desisyon po kami, ngunit ultimately naiakit kami sa Supreme Court, medyo minsan nababaliktad kami, minsan nasusustain kami, may epekto po ito pagdating sa dynamics ng halalan.